Simula pa lang ng taon sobrang init na ang bakbakan. Kit Turman nagpayag ng isang mensahe na target niya i-knock-out si Sebastian Fundora. Gusto daw niya mag-iwan ng marka at highlights na matatandaan ng maraming boxing fans. Remind the people why you have the name Keith One-Time Thurman. So I'm definitely looking for that knockout. Bagamat wala pang official na schedule ang laban, positibo si Turman na malapit na ang bakbakan. Dedepensa ni Fundora ang kanyang WBC belt at muling papatunayan daw ni Turman na ang bansag sa kanya na one time ay muling makikita sa ring. Samantala, pinakamalaking laban this month, January 31, Teofimo Lopez. Makakalaban niya si Shakur Stevenson. Dream fight ito mga boss. Kung manalo si Shakur, marami ang nagsasabi na siya na ang bagong pound for pound king. Pero marami pa rin ang hindi papayag na siya ang magiging number 1. Si Teofimo Lopez naman galit ng galit. Gustong patunayan na siya pa rin ang boss sa 140 pounds. Ito ang unang laban ngayong taon na pwedeng kandidato sa Fight of the Year. Bago yan, January 10 sa Brooklyn, Subriel Matias defending his WBC Junior Welterweight title. Kalaban niya si Dalton Smith. Si Matias kilalang malakas, puncher sa demonyo. Walang awa ang kamao kaya posibleng may matulog ngayong January 10. Abangan natin yan mga boss at pwedeng tumaya dyan. Balitang Japan, kumpirmado na bakbakan ni Inoue kontra Junto Nakatani sa May 2026. Monster pa rin hanggang ngayon si Naoya Inoue pero magpapatuloy kaya ang kanyang karera at walang talo matapos ang laban kay Nakatani. Maraming expert ang nagsasabi na posibleng matalo si Inoue dito at mabura ang kanyang undefeated. Kaya abangan sa Japan kung sino ang tunay na monster. Sa Pinoy Pride naman, Yomer Marcial na may kartadang 7 wins wala pang talo. Kakagaling lang sa panalo sa SEA Games at nakapag-uwi ng gintong medalya. Sabi ng mga eksperto ngayong 2026, posible nang mapalaban si Yomer Marcial sa top contender. Grabe ang gutom ni Marcial ngayon at gustong manalo. Hawak niya ngayon ang WBC International Belt. Kaya abangan natin si Marcial ang pambato sa middleweight na posible maging champion. Samantala, Wonder Boy Martin target si Naoya Inoue. Kaya maraming fans ang nagsasabing hilaw pa rin si Martin at habol lang daw niya ang malaking bayad kay Inoue. Pero wag malitin si Martin mga boss, may kamandag din yan. Kapag natamaan niya ng solid si Inoue, posibleng katapusan na. Kaya suportahan natin si Martin laban kay Inoue dahil ito ang malakas na pambato natin ngayon sa super bantamweight na mataas ang rankings. January pa lang mga boss, loaded na agad ang bakbakan kaya pwedeng pumaldo ang mga magagaling mag-predict sa laban. Ano ang prediction nyo mga boss sa bakbakan ni Lopez at Shakur Stevenson? Comment down below mga boss, like and subscribe para updated tayo lagi sa boxing. Peace out!